Amen. Good morning po mga kapatid. Good morning. Palakpakan nga natin ang Diyos. Amen. Parang mahina. Kung yung palakpak na yan, okay na para sa akin. Pero kung para sa Diyos, ibigay natin ang ating the best, ang ating pinakamalakas na palakpak at papuri sa Panginoon. Amen mga kapatid. Let's always do that kasi karapat dapat po na purihin natin ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So, are you excited today? Amen. Pangilang Sunday na po ngayon? Third Sunday na po, no? So, malapit na namang matapos ang buwan ng September. Pero hindi hahayaan ng Diyos na hindi po niya tayo pagpalain sa ating pong mga pag-aaral ng salita ng Diyos, especially for the theme for the month of September. Amen po mga kapatid? Amen. Hallelujah. So handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. So before we start, as always, let me give you some few reminders. Una po ay please paki-silent po ang ating mga phones sapagkat ito po ay sign of respect for the Word of God and also to avoid distraction. Also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo. We'll take down notes because we believe that the church is a school. So we need to write down our lessons. Can I hear amen? Also, if you have your camera phone, pwede nyo pong gamitin yan as a camera for taking pictures because we believe that a picture is worth 1,000 words. Amen po ba? So, kung ayaw mo magsulat, picturean mo na lang. Kuha mo pa lahat. Amen po ba mga kapatid? Amen. Also, don't forget to invest and invite. May dala po ba kayo? Amen. No, huwag kayong papayag na matapos ang taon na ito. Mag-anniversary na po tayo on November. Sana ay makapagdala tayo ng kaluluwa sa Diyos na buhay. Amen? Invest and invite. Bring a family or friends to church. Also, don't forget to watch our online worship service. Dalawa po yan every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday naman po ay 8 a.m. or 8 in the morning. Okay, so nag-share po ba kayo at nakikinig sa ating online? Amen. Salamat po sa mga nag-share at don't forget to comment para alam namin na present kayo sa ating mga online worship service. Amen po ba? Amen. Alright, so handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na po ba? Amen. Sige, upo ng maayos at sabay-sabay tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sapagkat pag sinasabi natin ito'y deklarasyon ng pagpapala sa ating spirit, soul, and body. Nasa today's lesson, part 3. Yan. So, ang ating pong theme ay ito pa rin sa ating board, Victory in Jesus Christ, part number 3, from the grace perspective. Yan. So, sinusubaybayan po natin ang pag-aaral patungkol sa tagumpay na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tawag natin dyan ay biyaya lang. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, naniniwala tayo na lahat ng bagay na ginagawa natin ay hindi sa ating sariling kalakasan. Tama po ba? Kundi ito po ay dahil sa biyaya at mayamang habag ng Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. So, hintayin po natin yung PowerPoint. Today's lesson folder. Wala. Ito na. Okay. So, basahin po natin from Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Sabi po rito, He canceled the record that contained the charges against us. He took it and destroyed it. Paano? By nailing it to Christ's cross. 15, in this way, God disarmed, Colossians 2, 14 to 15. In this way, God disarmed the evil rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross of Christ. No? So, napakalinaw po ng verse na Colossians chapter 2, 14 to 15. Sapagkat sabi rito, He canceled, inalis na po niya ang lahat ng mga listahan ng ating mga kasalanan. Can you hear amen? At saan niya po ito ginawa? He took it, sabi niya, binuhat niya ito sa krus at
He destroyed it. Sinira niya ito. Paanong paraan? By nailing it. Look at that. Nang ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you hear amen? At ano nangyari? Sabi diyan sa kasunod, He disarmed, no? Nawalan na ng armas, sandata o kasangkapang para saktan tayo ng demonyo. And He also shamed them publicly. Pinahiya sila sapagkat tagumpay na ang ating Panginoong Hesus nang siya'y mamatay at muling mabuhay pagkatapos ng 3 araw. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you believe that Christ rose from the dead? Naniniwala po ba kayo na si Kristo'y nabuhay na maguli? Amen. Ang aralin po na ito na victory in Christ Jesus from the grace perspective ay kakaiba po sa ating nakasanayang turo. Sapagkat marami po ang mga nagtuturo at naniniwala na sila'y matagumpay dahil sa kanilang sariling effort or performance. Well, hindi natin ito sinasantabi, pero ang totoo niyan, kaya ka nagiging matagumpay ay dahil na rin sa tulong at biyaya ng Diyos. Tama mga kapatid? Pero in the grace perspective or biyaya, ang diin dito ay matagumpay ka hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa performance ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can I hear amen? And we call that, next po, we call that the Christ finished work on the cross. No? Ito po yung tinapos na gawa ni Kristo. Saan po? Sa krus ng Kalbaryo. Mantakin po ninyo kung si Kristo ay napako at hanggang ngayon ay nakapako pa rin siya, baliwala ang lahat ng ating pananampalataya at ginagawa sa oras na ito. Amen po ba? Pero wala na si Jesus sa cross, siya po'y nabuhay na maguli, kaya tayong lahat ay naging matagumpay sa ating buhay. Shout amen. Amen. Pakibasa natin, next po. Grace alone is my victory. Isa pa nga po, grace alone is my victory or sola gratia. No? It means you are victorious because of Jesus Christ. Amen po ba? You are victorious because of the performance of Christ, not because of your own effort or performance. Do you believe that? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya kung alam mo na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka naging matagumpay, bakit hindi mo ibigay ang malakas na palakpak para sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng victory sa ating buhay? Amen po mga kapatid? Amen. And that is a good thing. Kaya dapat kilalang-kilala natin ang ating kalaban. Next po, ang cardinal rule in any warfare o laban is what? To know your enemy. Sabi nga natin, know your enemy. Yan. Kilala mo ba ang iyong kalaban? Dapat kilalang-kilala natin ang ating mga kalaban. Because you cannot defeat Satan if you don't know and you don't understand him. Can you hear amen? Hindi ka mananalo. Bakit? Kasi lagi ka lang niyang paiikutin at lagi ka niyang lalamangan. So, know your enemy. At ano po bang isa sa mga ugali ng ating kalaban? Next po, look at this. Tandaan mo ito. The devil or Satan hates us. Galit sa iyo si Satanas. Amen mga kapatid? Kaya kung ikaw'y nakikipagkaibigan sa demonyo, eka nga, o sa masasamang spirito, brothers and sisters, pinaglalaro ka lang yan sapagkat galit na galit siya sa atin na mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So you need to understand Him. You need to know Him para po iwasan natin siya. So let's continue with our lesson. Next po. Satan is truly defeated. Siya po ay talo na. Bakit po? Everybody? Because Christ holds the keys. No? Si Kristo po, hawak na niya ang susi, kaya siguradong talo na si Satanas. And let me prove that to you. Revelation chapter 1 verse 18. Tingnan niyo po sa pahayag. I am the living one. I was dead. And behold, ano sabi? I am alive forever and ever. And I, sino po yung nagsasalita? Jesus hold the keys of death and Hades. No? Tingnan niyo po yan. Sabi ni Kristo, hawak ko na ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Ang Greek word na Hades, ang ibig sabihin niyan ay the
the place of the departed soul, yung mga namatay, grave or libingan, o kaya ay hell or impyerno. Kaya tingnan nyo po yan. Napansin nyo po ba? Matapos na si Lord Jesus ay mabuhay na muli, nabaliktad na ang sitwasyon. Tama ba mga kapatid? Dati hawak ni Satanas ang kamatayan, pero nung si Kristo ay mabuhay na maguli, hawak na ni Kristo ang susi ng death and Hades na teritoryo ni Satanas. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So nakita po natin, hindi na hawak ni Satanas ang ating mga buhay, maging ang kamatayan kung ibibigay niya man sa atin sapagkat tayo may buhay na walang hanggan na. Sino na po ang may hawak ng ating buhay? Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus ang may hawak ng susi ng ating buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Kaya hindi ka dapat matakot kay Satanas kasi hawak na ng Diyos ang ating buhay. Amen mga kapatid. Amen. Kaya po, ang Diablo or si Satanas, wala na siyang power o kapangyarihan sa kanyang sariling teritoryo. Even sa impyerno, wala na siyang karapatan na maglagay ng anumang kaluluwa doon kung hindi papayagan ng Diyos. Kuha niyo po mga kapatid? Bakit? Sapagkat alam natin na ang Diyos na ang may hawak, maging ng impyerno at maging ng mga libingan. Amen po ba mga kapatid? Lalo na sa buhay mo, hindi na kayang panghimasukan ni Satanas ang iyong buhay sapagkat hawak na ng Diyos ang kapangyarihan na ito. Amen. Next, sabi dyan, the devil has no authority over all believers. Are you a believer? Ikaw ba'y naniniwala kay Kristo? Sapagkat ito'y i-epekto lamang sa lahat ng naniniwala. Can you amen? Tingnan niyo po yung mga fake healer na tinatawag, faith healer. Alam mo kung bakit ka gumagaling? Kasi naniniwala ka sa kaya nilang gawin. Tama mga kapatid? Kaya kahit anong ipainom sa'yo, gagaling ka talaga. Kasi nga, ang puso't isip mo ay naniniwala. Tama ba mga kapatid? Pero ikaw ba'y naniniwala kay Kristo? Ikaw ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, the devil has no authority over all believers. Pumalakpak nga po ang lahat ng mananampalataya na naniniwala kay Kristo. Amen mga kapatid? Ang totoo po niyan, tayo na ang may power sa demonyo. Wow. Alam niyo po ba yun mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Hebrews 2:14, sabi diyan, since the children, the believers, as He calls them, are people of flesh and blood, Jesus Himself became like them and shared human nature, their human nature. He did this so that through His death, dahil sa Kanyang kamatayan, anong ginawa Niya? He might destroy him who holds the power of death, that is, the devil. Ano po ulit ang Hebrew word ng salitang destroy? Wala po dyan eh. Last time, ano po yon? Letter K? Katargeo. Amen po mga kapatid? It means inactive, useless, or without effect. Therefore, if the works of Satan is destroyed, Satan is now inactive, wala na siyang magawa. He is useless, and he has without effect sa ating mga buhay. Can you hear amen? Sabi nga, para siyang leon dati na laging nag-aabang para sakpangin ka. Pero ngayon, ang leon na yan ay bungal-bungal na. Kaya kahit kagating ka, hindi ka na niya kayang saktan kasi wala nang kapangyarihan si Satanas. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi nga ng isang animation, sabi niya, what are you going to do with me? Gum us to death? No? Gusto mo ba kaming nguyain na lang ng gilagid mo? Hindi tayo kayang nguyain ni Satanas sapagkat wala na siyang pangil. Talo na siya. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. Wasak na ang kamatayan, wasak na rin si Satanas at ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan. So here's the fact. So ibig sabihin po, kung ang Diyos po ang may hawak na ng susi, hindi ka mamamatay kung ayaw ng Diyos. Ulitin ko. Amen mga kapatid? Sapagkat yung iba natatakot eh. Naku, baka inatake lang ng konti, natatakot na kinakabahan. Brothers and sisters, hindi ka mamamatay kung hindi papayagan ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kailan ito nangyari?
nung kinuha niya na ang susi at dumating si Kristo. Dumating po ba si Kristo? Do you believe that? Tingnan mo, ganito ang sabi niya, Matthew chapter 10 verse 29 to 31, God's Word version. Aren't two sparrows, ibon, sold for a penny, barya? Not one of them will fall to the ground. Look at this. Without the Father's permission. No? Walang kapahintulutan ng Ama without consent or apart from the will of God. Pag hindi ginusto, ayaw ng Diyos, walang ibon na babagsak sa lupa. Maliwanag po ba mga kapatid? 30. Every hair on your head has been counted. Biruin mo, bilang ng Diyos ang buhok mo sa iyong ulo, sa iyong buong katawan. Hindi pa kaya niya bilang kung ilan ang laman ng pitaka mo ngayon? Lord, wala na. Bilang niya. Sabihin sa katabi, bilang niya. Buhok mo nga, bilang niya eh. Tama? He is a personal God. 31. Don't be afraid. You. Sino yung mga tinutukoy dito? Are you God's children? Are you a believer? Are you a Christian? You are worth more than many sparrows. Amen po ba? Sabi mismo ni Kristo, kapatid, higit ka pa sa mga ibon na iyan. Amen po ba? At kung hindi pinapayagan ng Diyos na mamatay ang isang ibon, hindi niya papayagan ang mga anak ng Diyos na mamatay sa gutom o mamatay sa anumang aksidente. Hawak niya ang ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you happy with that? Amen. Salamat, Panginoon. Pero wag ka namang kaskasero o wag ka namang kung ano-anong pinagagawa mo sa buhay mo dahil sabi, hindi naman ako mamamatay kundi papayagan ng Diyos. Are you with me, kapatid? You should always value life because life is a gift from God. Can you hear amen? Ang lahat ng regalo na binibigay sa atin, dapat iniingatan natin para sa kanyang kapurihan. Shout amen. Amen. Next, the devil has no authority over you. Luke 10:19. Tingnan niyo po. I have given you the power to trample, to walk unharmed on snakes and scorpions, and to defeat the power of your enemies. Satan. Nothing can harm you. Hallelujah. Napaka detailed ng ipinakitang kapangyarihan ng Diyos dito po sa verse na ito. Sapagat kahit na umapa ka sa scorpion at ahas, ano po ba yung mga yon? Mga makakamandag na mga hayop. Sabi diyan, hindi ka mapapaano. Amen? At kaya mo nang wasakin ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas. Nothing can harm you. Wala ni isa man ang makakakanti sa atin sapagat iingatan tayo ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Look, mas maganda po ang salin sa NIV. Next po, sabi diyan, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions, and look at that, to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. No? Sabi po ba sa verse na yan, some of the power of the enemy? Yung konti lang ba? Hello? O kaya sinabi naman niya ay almost all the power of the enemy? No, ang sabi diyan ay all. Sabihin natin all. And if God says all is all. Walang matitira. Ikaw ay iingatan ng Diyos sa lahat ng sakuna at aksidente. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. All means all. Do you believe that? Amen. Hallelujah. Bago po umakyat sa langit ang Panginoong Kristo, buong pagmamalaki niya na ibinalita sa mga mananampalataya, sa mga naniniwala kay Kristo, sa kanyang alagad. Just in case lamang na hindi nila narinig o kaya naman ay absent sila sa araw na iyon, ganito po ang kaniyang magandang balita. Mark 16, verse 17 to 18. Believers will be given the power to perform miracles. Look at the next line. They will drive out demons in my name. Kaninong pangalan? In Jesus' name, and they will speak in strange tongue. Hallelujah. Nakita niyo po yan? Ang mga believers, ang mga anak ng Diyos ay kaya ng magpalayas ng demonyo. Sa pamamagitan nino? Sa pagsigaw-sigaw ba?
Sa pananakot ba? Hindi po. Ito po sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. If we're going to dig deeper on the word drive out, tingnan niyo po yan. In Greek word, it means ekbalo. Sabi nga natin, ekbalo. Very good. Dialing po yan sa dalawang salita na Greek word then. The first one is ek, which means out. Ek, parang exit. Alright? And then balo, which means to throw violently or forcefully. Kumbaga, ibato, ibalibag ng buong lakas. So, literally, pag pinagsama yung ekbalo, it means to throw out Satan violently or forcefully. Nakita nyo po yon? Kaya mo na ngayong ibalibag si Satanas, palayo sa iyo, dahil ibinigay na ng Diyos ang power sa mga naniniwala sa Kanya. Amen mga kapatid? Amen po ba? So kung believer ka, naniniwala ka sa salita ng Diyos, kayang-kaya mo nang palayasin si Satanas. Sabi sa katabi, kaya mo nang palayasin si Satanas, ang malas sa iyong buhay, ang sakit karamdaman. Amen po mga kapatid? Eto pa, ano pang sabi diyan sa baba? To eject, no? Eject. Nakita niyo po yung pag nag-eject sa mga spacecraft, pagka nag-eject sila, di ba? Wala na. Tumapon na. To expel, pluck out, bunutin, or send away. Nakita niyo po yon? So, pwede mo nang i-eject si Satanas sa iyong buhay. Amen po mga kapatid? Gusto niyo po ba yon? Pwede mo nang i-eject si Satanas sa iyong bulsa. Amen po ba mga kapatid? Pwede mo na siyang i-eject sa iyong pag-aaral. Sabi mo, makakatapos ako, akala mo ha. Amen mga kapatid? Pwede mo siyang i-eject sa iyong negosyo, walang pagkalugi. Pwede mo na siyang i-eject sa iyong pamilya upang kayo ay maging masaya sa inyong buhay at paglilingkod sa Panginoon. Shout amen. Amen. What else? Sabi sa baba, to draw out with force, tear out. Tingnan nyo, parang pinunit no? Talagang puwersado. Ayaw mo, tinanggal. Tear out. Not receive. Ayaw mong tanggapin. Kaya pag si Satanas sinasabi, meron kang sakit karamdaman. Ang sabi mo, ekbalo. I do not receive that. Can you hear amen? Sabi mo, hindi ka na makakatapos, magiging mahirap kayo. Ang sabi mo, no, I do not receive that. You can resist the devil and you can use the name of Jesus to send away Satan. Can you hear amen? Sabi diyan, to lead one forth or away. Pwede mo siyang palayasin, pwede mo siyang palapitin sa iyo. Tingnan po yan, hindi ko inalis yung caption. Somewhere with a force which he cannot resist. Hindi siya makakatanggi. Pag sinabi mong, Satanas, umalis ka. Satanas, diyan ka lang. Wala siyang magagawa. Sabi ng definition, he cannot resist it. So, ibig sabihin, ganito. Kung saan mo ilagay si Satanas, dun lang siya at wala siyang magagawa. Amen? Masaya po ba kayo doon mga kapatid? Nasamantalang dati, sinisindak-sindak ka niya. Sabi niya, tumigil ka. Lumayas ka. Amen? Sapagkat sa pangalan ni Jesus, kayang-kaya na natin siyang palayasin sa ating mga buhay at hanap buhay. Shout amen. Ang Greek word doon ay ekbalo. Sabi nga natin ulit, ekbalo. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. And that is the good news. Verse 18, look at this. Sa kasunod na verse. If they pick up snakes or drink poison, they will not be harmed. Diba? Ito yung Luke 10:19 kanina. Amen po ba? They will place the hands on sick people and this will get well. Nasa pangako po ba ng Diyos yon? Pag inilagay mo ang kamay mo sa mga may sakit, anong mangyayari? Lalo bang magkakasakit? Gagaling. Sabi sa katabi, gagaling. Dahil sa dugo ni Kristo. Can you hear amen mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya sa panahon natin, sa dugo ni Kristo, kaya mo nang magpagaling ng lahat ng sakit karamdaman. Amen po ba? Lalo na po yung mga tinatawag natin na Satan-inflicted diseases. Yung mga ibinibigay ni Satanas sa ating mga buhay. Actually, wala siyang kayang ibigay sa atin, pero ini-inject niya sa yung mga kaisipan. Can you hear amen? And sabi ng research, lahat halos ng mga sakit karamdaman ay nagsisimula sa galit siya. Nagsisimula saan? Sa pag-aalala, isip. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid?
Subukan mo na mag-worry ng mag-worry. Tinan mo, madadagdagan ng 10 taon ang tanda mo. Tama ba mga kapatid? Pero hayaan mo lang ng Diyos, Lord, bahala ka na. Hayaan mo na lang na ang Diyos ang humawak ng iyong mga problema. Brothers and sisters, ikaw nga ay tunay na gagaling, hindi ka magkakasakit at lalo ka pang maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you happy with that? Sapagkat sa panahon po ni Job, kilala niyo po si Tandang Job? Si Job? Wala siyang kakayanan na palayasin si Satanas kahit na binigyan siya ng sakit, karamdaman mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. Can you amen? Tayo minsan likod lang eh. Minsan lang leeg lang, natatakot ka na kagad. Si Job, ang sakit niya mula ulo hanggang talampakan, pero brothers and sisters, hindi niya mapalayas. Bakit? Sabi niyo po sa akin, bakit po? Bakit? Sapagkat wala pang blood of Jesus. Amen mga kapatid? Hindi pa namamatay si Kristo para sa Kanya. Pero brothers and sisters, dahil po sa New Covenant, bagong kasunduan sa dugo ni Kristo, kaya mo nang gumaling sa lahat ng sakit karamdaman. All you have to do is believe in the Word of God and Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, Pastor, pwede ko nang palayasin ang aking lagnat or fever? Yes, sabi diyan sa Luke 4:39. Ano pa? Leprosy or ketong. Matindi po bang sakit yon? Pwede mo na rin palayasin. Luke 13:11-16. Ano pa? Arthritis. Sino sa inyo may mga sakit sa kasukasuan? Disability. No? According to research, there are 100 types of arthritis. At lahat ng ito, kaya mo nang palayasin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po mga kapatid. Are you happy with that? Oh, parang hindi kayo masaya. Magiging masaya ka kasi isipin mo, ay, hindi na ako bibili ng gamot, ibibili ko na lang ng pagkain o kaya pang Jollibee. Kinari, amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So, we are so makarious. Happy talaga tayo kasi nandyan na si Kristo sa ating mga buhay. Amen, mga kapatid? Amen. Noong hindi pa napapako ang ating Panginoong Kristo, hindi pa siya namamatay at hindi pa siya muling nabuhay nabuhay na muli sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sakit karamdaman ay kayang ibigay ni Satanas sa tao. Amen po ba? Amen po. Why? Next po. Because there is no Holy Spirit yet that was given. Amen po mga kapatid? Si Satanas ay espiritu at kaya niyang pumasok, lumabas sa tao sapagkat wala pang banal na espiritu. Take note of that. Pero dahil na born again ka na, saan ka na born again? Sa iyong spirit. Amen po ba? Kaya nananahan na ang Diyos saan? Sa soul ba? Sa body ba? O sa spirit? Sa spirit mo. Kaya kapag ang Holy Spirit nananahan sa iyong spirit, hindi ka na kayang bigyan ng sakit karamdaman ni Satanas. Kasi nananahan na ang Diyos sa iyong buhay. Are you with me mga kapatid? Do you understand that? Amen po ba? Samantalang iba'y barang, nagpapatawas. Anong tawas ba yan? May putok ba? Andiyan po mga kapatid. Pero ang sinasabi natin ay dahil ang Holy Spirit ay nasa sayo na, hindi ka na kayang bigyan ng sakit karamdaman. Look at one instance in Luke 11 verse 13. Tingnan niyo po ito. Luke 11:13. Sorry. Yan. A woman who was possessed by a spirit or a demon of sickness or evil spirit was there. The spirit has disabled her for 18 years. Tingnan niyo po siya. Nagkaroon siya ng arthritis for 18 years. She was hunched over and couldn't stand up straight. No? Medyo ang kanyang likod, baliko. 12, when Jesus saw her, nakita siya ni Jesus, He called her to come to Him and said, sabi ni Jesus, "Woman, you are free from your disability." 13, He placed His hand on her and look at this. Look at the power of Jesus. She immediately stood up straight and praised God. Can you hear amen? Samantalang iba, wala namang arthritis, hindi naman baliko ang kanilang likod. Pag nagpuri sa Panginoon, andyan po ba kayo mga kapatid? Maliban na lang kung talaga sumasabit tong damit na to eh. Kung hindi lang ako magpipreaching, talagang taas kamay na. Amen mga kapatid? Amen.
Kaya kapag nagpupuri ka sa Panginoon, ibinigay niyang mabuting bagay sa iyo. Brothers and sisters, bigyan mo ng malakas na papuri na may kasamang sigaw ang ating Diyos na buhay. Shout amen! Shout hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Yan ang gusto ni Lord. Amen po mga kapatid? Na lagi siyang pinupuri at sinasamba. Can you hear amen? Amen po ba? Just like yung mga mister ninyo, gustong-gusto ng mga kalalakihan, si Lord lalaki. Gustong-gusto niyan, ang pinaka-need ng lalaki is affirmation. Gusto, ang galing mo naman. Kahit hindi naman magaling. Ang gwapo mo naman. Tama mga kapatid. And we have resembled that sa ating Panginoon. Pag lalo mong pinupuri ang Diyos, mas lalo siyang ganado na pagpalain ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan pa natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya yung Greek word natin kanina na ekbalo, yung to throw out violently and forcefully, hindi mo ito magagawa kung mas malakas pa si Satanas sa iyo. Tama ba mga kapatid? Halimbawa, sa isang wrestling, mas malaki pa yung bubuhatin mo. May babalibag mo ba? Hindi eh. Dapat ikaw ang mas malakas doon sa ibabalibag mo. Amen? Tama po o tama? Tama. Amen, amen po ba? Kaya ito po ang pangako ng Diyos sa mga believers. Mark 16 verse 7. These are the miraculous signs that will accompany, sino daw? The believers. Tayo po yon. They will use the power and authority of my name. Kaninong pangalan? Huwag niyo masyadong lakasan. Kanino? Jesus! Amen po ba? You can use the power and authority of the name of Jesus. Look at that. To force out demons, ekbalo of people. They will speak new languages. Are you with me mga kapatid? Amen. So dahil sa pangalan ni Jesus, kaya mo nang palayasin ang lahat ng mga malas, sakit, karamdaman sa iyong buhay. Amen po ba mga kapatid? So ibig sabihin, hindi ikaw ang malakas. Sabihin sa katabi, hindi ikaw ang malakas. Sinong malakas? Sapagkat yung mga disciple, tuwang-tuwa, nag-report kay Jesus. Sabi niya, Lord, napapalayas namin yung demonyo. Oh, sabi ni Lord, huwag kayong matuwa na napapalayas niyo ang mga demonyo. Matuwa kayo kung ang pangalan niyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? Sapagkat yung iba, makapagpalayas lang ng lagnat, ako na ang nagpapagaling. Magpa-pray kayo sa akin. Ako ang nagpapagaling. Tama ba mga kapatid? And glory to me ang nangyayari. Brothers and sisters, ulitin ko, hindi ikaw ang malakas. Ang malakas ay walang iba, kundi ang pangalan pa lamang ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Amen po ba? There is power in the name of Jesus. Amen po ba? To break every chain. Amen mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah. May kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. James 4:7, sabi rito, so then submit. What's that? Humble yourselves kanino? To God, no? Magpakumbaba ka. Sabi mo, Lord, hindi ko kaya pag wala ka. Lord, wala akong magagawa kung di mo ko tutulungan. Amen? Submit, humble yourselves to God. Look at what happened. Resist the devil, no? And he will run away. Papalapit ba sa'yo? Papalayo sa iyo. He will run away from you. Amen po ba? Napakagandang pangako. Resist the devil. Ang Greek word ng salitang resist, sabi nga natin resist. It means anti-estime. Yan. Anti-estime. From the two Greek words again, anti, which means to oppose, no? Salungatin, and histeme, which means to stay or establish. Napakaganda ng meaning nito. So literally, is to oppose Satan to stay or establish in your life. Can you hear? Amen? Amen po ba? Pwede mo siya ngayong i-oppose, tanggihan na mag-stay o mag-establish sa iyong buhay at sa iyong hanap buhay. Maging sa iyong bahay. Can you hear? Amen? Amen po ba? To stand against, that is oppose or withstand. Kaya tutulan mo na mamalagi si Satanas. Tutulan mo na mamugad ang diablo sa iyong buhay. Can you hear? Amen? Amen po ba? Sa iyong bahay, huwag mo siyang pag-overnightin. Kayo ba pag gabi nagpe-pray?
Nagpapalayas ba kayo ng mga demonyo? Satanas, umalis ka rito sa bahay namin. Hindi ka naman nagbabayad ng renta. Tama ba mga kapatid? Walang overnight. Sabi sa katabi, walang overnight. Sapagkat di ba pag nag-overnight minsan, mga mahal natin sa buhay, nasa bahay nyo, anong ginagawa nila pag nag-overnight? Nagugutom yan. Tama ba mga kapatid? At dahil nagutom, ano mangyari? Kakain yan. Kukunin niya lahat ng mga blessing na nasa iyo. Uubusin niya ang laman ng rep mo. Kaya si Satanas, pag nag-overnight yan sa bahay mo, baka kunin niya ang lahat ng blessing, pagpapala sa buhay mo. Palayasin natin siya sa ating mga bahay at buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Resist the devil. At may pangako siya. Ano yung pangako niya kanina? And he will run away from you. Amen po ba? Are you with me, mga kapatid? Alam ito ni Satanas eh. No? Alam niya na kapag sinabi mong in Jesus' name, kahit mahina yan, in Jesus' name, lalayas siya. Alam niya ito. Pero bakit minsan hindi siya lumalayas? Bakit po? Sabi niya sa akin, bakit po? Kasi nagbabakasakali siya na hindi mo alam na meron kang power, meron kang authority laban sa kanya. Can you hear amen? Amen po ba? Just like the old tactic na ginamit ni Satanas kay Eva. Di ba? Ano sabi ni Satanas kay Eva? Talaga bang sinabi ng Diyos? Parang tinatansya niya. Alam mo ba, sinabi ng Diyos? Amen po mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos na magaling ka na? Hello, kayo po tinatanong ko, sinabi ba ng Diyos na magaling ka na? Sinabi ba niya na may maganda kang buhay? Maganda kang future? Amen? Bakit minsan nalulungkot tayo? Can I hear amen? Kasi baka hindi mo nga alam na meron ng magandang pangako ang Diyos sa iyo. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya po, pag nahalata ni Satanas, narinig niya mula sa bibig mo na wala kang alam sa salita ng Diyos, doon pa lamang siya magkakaroon ng take advantage sa iyong buhay. Can you hear amen? Aalisin niya yung karapatan na meron ka at kanya itong kukunin para magkaroon siya ng karapatan. Sabihin sa katabi, sayang. Yan. Ikaw sana ang panalo pero nagiging talo ka dahil nakakalimutan mo ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Look at this. Next, the devil will take advantage of you. Amen po ba? He will steal from you financially. He will hurt you emotionally and even deceive you mentally to kill yourself by doing suicide. Di ba mga kapatid? Kaya yung iba nagpapakamatay kasi natalo na ang kanilang kaisipan. Are you with me? So it means you will die prematurely, physically. Kaya yun po ang mga pangit na kayang gawin ni Satanas sa atin. Bakit po niya nagagawa? If and only if, look at that, you do not know, ano ba? God's word and you're given rights and authority as a child of God. Amen po ba? Pagsasamantalahan ka, he will take advantage of you ni Satanas kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, kung hindi mo alam ang iyong mga karapatan bilang anak ng Diyos. Can you hear amen? Now, alam mo ba ang iyong mga karapatan bilang anak ng Diyos? You have the power of Jesus. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Dapat alam mo, Hosea 4:6, look at this. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Ang mga anak ng Diyos ay nasisira, nawawasak, napapahamak sa kawalan ng kaalaman. Can you amen? Saan yung kaalaman na yon? Sa kaalaman sa batas, sa utos at salita ng ating Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? Kaya nung panahon na yon ng Old Testament, ang mga tao na nagkakasakit ay lalong nagkakasakit kasi pinagpipray lang sila ng mga priest or mga high priest, mga pari. Sila po yung mga tagapamagitan sa Diyos to offer an offering for the sin, for the forgiveness of sin. Sabi ni Jesus diyan sabi ng Lord diyan sa verse na yan, tatanggihan ko kayo bilang mga pari ko sapagkat ayaw ninyo ng karunungan galing sa
salita ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Kaya kung alam natin ang salita ng Diyos, brothers and sisters, hindi tayo mapapahiya pag tayo ay nanalangin sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Alam mo po bang salita ng Diyos? Amen. Bakit napapahamak ang tao? Because they lack knowledge. Next, Satan will take advantage of us if we are ignorant of his schemes. Pag sinabing schemes, yung kanyang taktika, yung kanyang mga plano. Kaya lang naman siya nagkakaroon ng pagsasamantala sa atin kasi ignorante tayo. Hindi natin alam ang kanyang mga galawan. 2 Corinthians 2:11, sabi ni Pablo, kabaliktaran. I didn't want Satan to outwit us. Ayaw niya na mautakan tayo ni Satanas to outwit us. After all, we are not ignorant about Satan's scheming. Amen po ba? So, it is imperative. Ito po'y utos na dapat alam mo ang taktika, ang schemes, ang mga plano ni Satanas. Amen? Amen po ba? Or else, he will surely come to hurt you terribly. Pag hindi mo kabisado si Satanas, sasaktan ka niya ng todo-todo. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, are you still learning? Amen. Next, Satan is a deceiver. Sige nga, sabihin natin, Satan is a deceiver. Ano po yung Tagalog ng deceiver? Manlilinlang, mandaraya. Amen po ba? Tandaan nyo po si Satanas po ay hindi Diyos. Amen? Kaya hindi siya powerful at hindi rin siya all-powerful or omnipotent gaya ng tunay na Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya hindi na siya mananalo sa mga anak ng Diyos. Ang kanyang power bilang arkanghel ay inalis na ng Diyos sa kanya, pero ang ginawa niya, mautak din Ninakaw niya ang kapangyarihan na mayroon ang tao kay Adan at Eva. Tama ba mga kapatid? Kaya ano nangyari kay Adan at Eva? Sila ay mamamatay na. Nagkaroon siya ng kapangyarihan sa kanila. Pero good news, ibinalik binawi ulit ng ating Panginoong Hesus ang power na ninakaw ni Satanas para tayo po ay pwede nang mabuhay bilang hari sa buhay na ito. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. You are a royal. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya mo nang manalo sa buhay na ito, lalo na sa masasamang spirito at demonyo. So what is Satan's scheme? Sabi niya sa gilid, when things are going well, Satan will encourage us to trust our abilities rather than relying on God. No? Kapag ang buhay natin ay medyo maayos, payapa, happy-happy lagi, sasabihin ni Satanas, magtiwala ka na lang sa sarili mo. Huwag ka nang magtiwala sa Diyos. Huwag ka nang mag-church. Yayaman ka pa rin kahit hindi ka naglilikod sa Diyos. Can you hear amen? So yan ang i-inject niya sa ating mga kaisipan. Pero hindi tayo maniniwala sapagkat ito ay taktika lamang ng mandarayang si Satanas. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Tingnan niyo po ito, Romans 5:17. Death ruled like a king because Adam has sinned. But that cannot compare with what Jesus Christ has done. God has been so kind to us and He has accepted. Ano yung Greek word? Charis or grace. Accepted us because of Jesus. Look at the next line, everybody. So we will live and rule like kings. Nabasa niyo po ba? Pwede ka nang mamuhay, pwede ka nang maghari bilang isang hari. Saan ba? Sa langit? Hindi pa. Kahit sa buhay na ito. If you believe the word of God. Can you hear amen? Amen po ba? So it is declared in the Bible that if we receive God's grace, His abundant provision, we can live, we can reign as kings in this life. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Because of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. At kapag marunong ka maghari sa buhay na ito, dito sa lupa, brothers and sisters, hindi na maghahari-harian si Satanas sa iyong buhay. You know, amen? You are the boss. Sabihin sa katabi, you are the boss. Hindi na si Satanas. Kaya pag gising mo ng linggo,
Tapos medyo umuulan-ulan pa at malamig, no? Sabi ni Satanas, huwag ka na mag-church, madulas. Huwag ka nang maligo, malamig. Sabi mo, you're not the boss. I am the king of my life. I am the boss of my life. Can you amen? At palayasan mo sa Satanas para ikaw ay makapagsimba. Ikaw ay makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Ganyan ba ginawa mo kanina? Amen po? Kasi pag hindi mo pinalaya si Satanas, siguradong wala ka sa church ngayong araw na ito. Pero salamat sapagkat naging maghari-hari ka sa iyong buhay, kaya narito ka ngayon para sa kapurihan ng Diyos. Shout, Amen! Hallelujah! Hindi na siyang nasusunod, ikaw na. Amen mga kapatid. A classic example po na naghahari-harian ay yung mga anak ni Shiva sa Acts chapter 19, 15 to 17. Wala po dyan, kayo na lang magbasa. Sila po ay nagpapanggap na kilala nila si Jesus. Sabi ng Satanas, ng demonyo, si Jesus, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Ikaw, sino ka? Ano nangyari sa kanila? Inatake sila ng masamang espiritu at sila ay hubot-hubad at gulping-gulpi na lumabas sa bahay. Amen mga kapatid? Sabihin sa katabi, huwag kang magpapanggap kung hindi mo talaga kilala si Jesus. Kung wala ka talagang tiwala kay Jesus. Can I hear amen? Kasi matatalo ka sa demonyo. Amen po mga kapatid? Pero napatunayan sa verse na yan, na sa pangalan lamang ni Jesus, mas lalong natanyag ang kanyang pangalan, kasi sa pangalan ni Jesus, pwede na tayong magpalayas ng masasamang espiritu at demonyo sa ating mga buhay. Shout Amen. James 2:19. Sige, palapakan natin ang Diyos. James 2:19. Sabi diyan, do you believe that there is only one God? Naniniwala ba kayo may isang Diyos? Amen. Good. The demons, look at that. The demons also believe and tremble with fear. No? Ang mga demonyo, naniniwalang may iisang Diyos. Pag ikaw hindi naniniwala, mas masahol ka pa. Tama? They believe and with tremble and with fear. Nangangatog pa, nanginginig pa, sapagkat naniniwala sila sa Diyos at sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Can you hear amen? Kaya alam ni Satanas yan. Lagi kang panalo kay Kristo. Can you hear amen? Are you still learning? Amen. Next, the old serpent. Let's talk about the old serpent. Sabi ng Revelation 12:8-9, and the dragon lost the battle. Talo na siya. And was forced out of heaven. 9, this great dragon, the ancient serpent, called the devil or Satan. Tingnan niyo po yan The one deceiving the whole world was, thrown down to the earth with all his angels. Nakita niyo po yan? So napakalinaw. Yung very old serpent in Genesis chapter 3, siya pala yung Satanas. Can I hear amen? The dragon. Amen po mga kapatid? Amen po. So next, the old serpent has, look at that, the same old tricks. Amen po ba? Yung lumang serpente na ito, meron siyang lumang mga pakulo. May kasabihan ng mga Pilipino, style mo, bulok. Ibig sabihin na yan, luma na yan. Luma na yung style na yan. Can you hear amen? Parang sa paggamit ng mga same old jokes, yung mga lumang jokes. Can you hear amen? Sino ang tatawa o kakagat sa mga lumang jokes? Sino po? Yung mga hindi pa nakakaalam, hindi pa nakakarinig. Gusto niyo po ba ng sample? Mga old jokes? Are you with me? Sample po hindi na. O ito kahit ayaw nyo, magsasample ako. Anong susunod sa city? Utsu. Sa mga nakakaalam, sumasagot. Diba? Ano ang susunod sa USA? USB. Hindi pa rin sila tumatawa. Bakit maswerte ang kalendaryo? Kasi marami siyang date. Ano ang tawag ng anak ng taong grasa? Baby oil. Anong key ang nakakabukas ng saging? Monkey. Tatawa ka kasi hindi mo pa alam. Tama mga kapatid? Kaya si Satanas, pag inasar ka niya, alam ko na yan He has same old trick. Are you with me mga kapatid?
Dahil si Satanas ay hindi creator, hindi siya creative. Tama po mga kapatid? Para manlin lang ng tao. Gagamitin at gagamitin niya yung kanyang lumang taktika para tuksuhin ang tao. E ano bang kanyang pwedeng gamitin? Pera, karangyaan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Alam na natin yan. Can I hear amen? Amen po ba? Sino lang ang nabibiktima ni Satanas? Sino po? Yung mga walang alam sa salita ng Diyos. Can I hear amen? Kaya minsan ng tao, pag nakapang bukol sa likod, patay, cancer na ata ito. Samantalang tigyawat lang pala. Are you with me mga kapatid? Hallelujah. Pagka nagkaroon ng bukol, cancer na daw eka. Hindi man lang makakain ng tanghalian, mamamatay na eka sa gutom. Mawalan ng pera sa pitaka o sa kanyang bulsa, maghihirap na raw eka siya. Hindi totoo yan. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng mayaman na Diyos, hindi ka magugutom, hindi ka mamamatay, at hindi ka maghihirap sa buhay na ito. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Style mo, bulok, Satanas. Can you hear amen? Amen po ba? Pero si Pablo nag-alala sa mga mananampalataya, baka kasi madala sila sa lumang style ni Satanas. Tingnan nyo, 2 Corinthians 11:3, I am afraid that your minds will be corrupted, that you will abandon your full and pure devotion to Christ. In the same way that Eve was deceived by the snake's clever lies. Amen po ba? Pag sinabi pong in the same way, in the same manner, in the same style, same approach. Kaya si Satanas po, hindi magbabago yan ng kanyang taktika. You cannot serve God and money. Money is the root of all evil. Yan ang lagi niyang gagamitin sa mga tao para malayo tayo sa Diyos. Kaya amen? Alam mo na yan eh. Sabi sa katabi, alam mo na yan. Ba't ka naman papadaya sa Kanya? Kaya amen? Amen po ba? Sabi nga ng Ecclesiastes, parehas lang ang laro ng buhay. Tama ba mga kapatid? Ang nagbabago lang ay ang mga manlalaro or player. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kung yung mga Old Testament people ay nalinlang sa pera, sa kapangyarihan, sa salapi, karangyaan, ang mga tao ngayon sa panahon din natin ay pwedeng madaya sa mga bagay na iyon. Can you hear amen? Amen po ba? Take note, kapag wala kang alam na salita ng Diyos, tingin kayo sa akin, pag wala kang alam na salita ng Diyos, madadaya ka ni Satanas na Diablo. Babagsak ka, masisira ka. Kailan? Kailan po? Look at this. 1 Corinthians 10 verse 12. If you think you are standing strong, be careful. Sabi mo, be careful. For you too may fall into same sin. Amen po ba? So, kailan ka babagsak? Kailan ka magkakaroon ng kasalanan? In just a matter of time. Tumitsyempo lang si Satanas. At pag nakatsyempo siya ng isang malakas na suntok sa iyo, knock out ka na naman sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. At itong nagiging dahilan kung bakit nawawala ka sa ministry. Tama mga kapatid? Yung iba, di ba, ang ginagamit na ng Diyos, talaga namang active na sa gawain, pero dahil nasuntok ng solid ni Satanas, knockdown na naman siya. Can you hear amen? Amen po ba? At dahil nasilaw ka sa salapi, sa pera, nabulag ka sa kasalanan, sa mga pain at hain ni Satanas, sayang naman ang iyong paglilingkod. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, for all intent and purposes, next po, pakibasa natin. Next, the devil is not bothered if you go to church. Si Satanas, hindi siya takot. Hindi siya mag-aalala kung mag-church ka. Tama mga kapatid? Pero, look at this. He is afraid of what you are hearing in the church. Can you hear amen? Okay lang mag-church ka. Pero ngayon naman, nasa church ka, lumilipad ang isip mo. Dinidistract ka ni Satanas. Tama mga kapatid? Kaya hindi ka rin makapakinig. Sabi, kaya ba matatapos tong maliit na pastor na to? Andiyan ba kayo? Wala siyang pake kung lagi kang laman ng church. Ang pake at takot ni Satanas, ano ba ang naririnig mo sa church, sa pagtuturo ni pastor? Can you hear amen? So the question is this, what you are hearing now in your church?
What are you hearing now in your church? Ano po bang naririnig mo na mga pagtuturo dito sa ating simbahan? Amen ba, kapatid? Amen po? Ano bang narinig mo? Dapat ba ay own performance? Na sige, magsipag ka lang, magaling ka, matalino ka, pag wala ka, hindi sila aandar. Amen, kapatid? Or Christ performance, dahil sa krus ng Kalbaryo, si Kristo ay namatay na buhay para ikaw ay magtagumpay. Do you hear that? The gospel of the good news. It is not by your own effort. All you have to do is believe. Maniwala ka lang, and that is good news because you cannot save yourself. Can I hear amen? Kaya mo bang ligtas ang iyong sarili? Kahit lagi ka magpapako sa mahal na araw, hindi mo ililigtas ang iyong sarili sapagkat buong taon magkakasala ka na naman. Can I hear amen? Paano mo ililigtas yung mga kumpare mo, mga kaibigan mo? Can I hear amen? But the gospel is, if you believe in Jesus, you will be saved. Can you hear amen? And because of the grace or biyaya. Sabihin mo nga, grace or biyaya ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Bakit? Because of Christ's finished work on the cross. It is the gospel. Ano po ba ang grace or biyaya? Sabihin nga natin, grace. Sabi dyan, next, it means unmerited favor, undeserved kindness, and a special favor freely given. Ibig sabihin, natanggap mo, even you are undeserving. Natanggap mo kahit hindi ka karapat-dapat na tumanggap. Ano yon? Ng pagpapala at buhay na walang hanggan. Can I hear amen? Amen po ba? So, dahil nakatanggap ka ng pagpapala at pagpapatawad ng Diyos, ngayon, ang iyong puso at isipan, isa na lang laging sinasambit nito. Ang pagpupuri, pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Di ba kanta yun? Ang pagpupuri, pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit na pagsambay sa'yo lamang iaalay. Kanino? Jesus. Palakpakan naman natin ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Kaya palagi ka nang lalapit sa Diyos kasi ang kanyang favor, ang kanyang grace ay napakayaman. Hindi ka karapat-dapat. Kaya minsan kahit suko ka na, inisip mo, madumi ang buhay mo, ang sama-sama na ng buhay mo, pero nandito ka pa rin sa loob ng church kasi nararanasan mo ang biyaya at pabor ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. That is the good news. Look at this. Romans 5:8. Ito ang patunay. Malapit na po ang matapos. But God has shown us how much He loved us. Paano niya pinakitang mahal niya tayo? It is while we were still sinners, nung makasalanan ka pa, hindi ka pa nag-church, hindi ka pa nagtataas ng kamay, hindi ka pa nagbubuklat ng Biblia. Look at this. Christ died for us. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya wala kang tatanggi sa Diyos Lord, ganun mo ako kamahal? Yes. Hindi ka pa mabait. Hindi ka pa nagsisimba, minahal ka na ni Kristo. Kaya ibalik mo lamang sa Kanya ang lahat ng pasasalamat. Sabihin natin, thank you, Lord! Salamat sa biyaya! In Jesus' name. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Amen. So, kapatid, ito bang naririnig mo sa loob ng inyong church? Hello? Yung pagtuturo ng ating mga pastor sa mga Bible study, biyaya ba ang ating naririnig? Amen, mga kapatid? Amen. Sapagkat kung nakita ng Diyos na sa effort pala natin, sa performance natin, kaya nating iligtas ang ating sarili, di sana hindi niya pinadala si Jesus. Tama mga kapatid? Tama po ba? Kaya ba nating iligtas ang ating sarili? Hindi po. Kaya God gave us the good news, the gospel. He gave us His Son and His grace. Last 3 verses. John 3:16-17. Sabayan niyo po ako. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Who's that? Jesus. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ituloy mo lagi sa 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him.
Pinadala si Jesus hindi para sisihin ka. Nakita niyo yung babae na nahuling nakikiapid? Sabi ni Jesus, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang maunang bumato. May bumato ba? Wala. Hindi niya kinundina ang iyong kasalanan bagkos niyakap ka sa iyong karumihan ng kanyang biyaya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? He came to save the world through Him. And that is the good news. Dahil sa biyaya ng Diyos, marami ang tao na lalapit sa Kanya kahit napakasama pa ng iyong buhay. Shout amen. Amen. John 1:16-17. From the fullness of His grace. Anong grace yon? Fullness. Sabi nga natin, fullness. Pag may sasakyan ka, full tank. Ay, ibig sabihin nun ay ano? Sagad na? Sagad. From the fullness of His grace, todo na ito. Sagad na ito, na biyaya. We all receive one blessing after another. For the law was given through Moses. Look at the good news. Grace and truth came through Jesus Christ. Amen po mga kapatid? Ang law o batas, pag nasunod mong 10 utos, pwede kang gawing mabait at maligtas, pero walang nakakasunod. Pero the good news is, grace and truth came. Siya mismo ang pumunta dito sa lupa para ikaw ay makatanggap ng biyaya. And that is a good news to the Lord. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, next, there is only one way. Well, tamang-tama, no? Kinanta natin kanina. One way. Sino yon? Jesus. Last verse, John 14 verse 6. Everybody, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Amen po mga kapatid? Sabi niya, wala nang ibang daan, wala nang ibang pangalan na sukat ikaligtas, Acts 4:12, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Amen? Kaya salamat sapagkat nabaliktad na ang ating buhay. Dati ikaw ay talunan. Brothers and sisters, lahat tayo ay tagumpay na kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And why? Next, because we are on the winning side. Panalo na tayo dahil tayo ay anak ng Diyos kay Kristo. May natutunan po ba kayo? Amen. So, our question is, next, what are Satan's tactics, no? To be continued po yan. Yan po ang ating sasagutin sa susunod nating mga pag-aaral para lalo tayong manalo kay Satanas na Diablo. Are you interested? Huwag kang mawawala. So what's our Macarius challenge, everybody? In Christ, you are always a winner. Can you hear amen? Amen. Dahil kay Kristo, lagi kang panalo. Huwag kang maniniwala na talo ka sapagkat ikaw ay nasa winning side ni Jesus. Amen mga kapatid? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tumayo ang lahat ng mga mananagumpay kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Patuloy mo pong selyuhan ang aming puso't isipan ng iyong banal na spirito upang ang lahat ng aming natutunan sa araw na ito ay hindi po manakaw ng kaaway, hindi po mawala sa aming puso't isipan, upang ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy po na maisapamuhay namin, Panginoon. Lord, thank you for you have given us the victory through Jesus Christ. Hindi sa ganang amin, kaya kami matagumpay. Kaya kung minsan kami nagmamalaki, kaya kung minsan pag rumarangya ang aming buhay, ay nakakalimutan ka namin. Lord, sorry. Sapagat akala namin matagumpay kami dahil sa aming mga gawa. Yun pala, magtatagumpay lang kami ng tunay kung ikaw ay kasama namin sa aming buhay. For what is riches of this world? Ano nga po bang silbi kahit pa mapuno ang aming mga bank accounts? Kahit pa marami kaming gintong maipon? Kahit pa mapasa amin ang buong Pilipinas, kung mapapahamak naman ang aming kaluluwa, Lord, it's nothing. Kaya Panginoon, salamat. Mas mayaman kami sapagkat meron kaming Kristo sa puso. Meron kaming grasya mo at pabor mo na lagi namin ginagamit para mabuhay. Salamat sapagkat tunay na hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Tunay, Panginoon, na sa araw na ito,
kami ay lalakad na matagumpay sapagkat itinanim mo na sa aming puso at isipan that we are always a winner because of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapasaya mo kami palagi. Salamat sa katotohanan ito na aming pamumuhay at maingat naming binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge, everybody? In Christ, you are always a winner. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Sige po, makakaupo tayo saglit for our grace giving.